Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Panahon na naman ng World Slaughter Cup. At gaya na sinasabi ko, para lumabas yung genetic potential ng ating mga panlaban, kailangan laging tandaan, health is always number one. Tandaan natin na ang kalusugan ay hindi compartmentalized sa panlaban lang. Sabi nga natin, from shell to pit. Yung broodstock mo healthy, maganda yung maitlog, malusog sa range, malusog sa cord, hanggang sa panlaban. Kaya ko nababanggit ito dahil may katanungan ang ating kaibigan si Carlo Axon. Sabi niya, magandang hapon, Dok. Meron akong manok na lalaki, 12 months old na pabalik-balik lang ang sipon. Parang lahat ng gamot ay ginamit ko na. Injectable, soluble para sa sipon, tabletas o capsules, bali wala lang. At bumalik na naman ang sipon pagkaraan ng 1 linggo. Sana mabigyan mo po ako ng payo. Salamat, Doc. Okay mga kaibigan, ang session na ito, gawin nating interactive dahil sa dami ng katanungan. Yung sinasabi ni Carlo ay madalas nakikita sa ngayon dahil sa pabago-bago ang panahon. Mainit, biglang uulan, aaraw na naman, tapos kinabukasan, ganun din. Nagsasalit-salit ang init at ulan. Malikabok pa sa ibang lugar. Kaya hindi katakataka na may mga sipon na pabalik-balik. Dahil sa sobrang stress, pinapasukan na rin ng mga mikrobyo gaya ng virus at bakterya. Ngayon, pag ang manok ay pabalik-balik ang sipon, ang rule of thumb natin, mas mainam pa ikal na natin. Kaya biro natin, ang kailangan dyan na gamot ay Kutsilomycin o kaya Itaxicillin. Dahil pag ginagamot natin ang mga nagkakasakit na manok, pagdating ng araw ng laban, lalo na pag World Slaughter Cup, hindi uubra yan. Dahil iba pa rin ang performance ng manok na hindi nagkasakit. Kahit magaling yung manok mo, pag tinamaan ng tare, baka hindi magtagal. O kaya pag nagbasaan, siya ay mangangayaw. So yan ang dahilan kung bakit as a rule of thumb ay kinakal na natin ang mga manok na pabalik-balik ang sipon. Dahil dadalhin nila yan, iinday nila yan pagdating ng araw ng laban, lalo na pag sila ay nasugatan. Ganun pa man, alam mo may ginagawa sa mga broiler breeders, kung minsan sa layers, ito yung tinatawag nilang 777. Actually, isa rin ako sa tumawag dyan na 777. Halimbawa, pabalik-balik ang sipon. Dahil ang dahilan ay sabihin natin virus, sabihin natin infectious bronchitis. Mild lamang ang tumatama. May sipon ngayon, gagamutin. Dahil mawala na naman yung bacterial infection na secondary. After 1 week, babalik na naman, gagamutin. Babalik, gagamutin. So, yan ay kung virus ang dahilan. Kasi pag virus ang dahilan ng infection, kahit anong antibiotic ang gamitin mo, hindi talaga gagaling dahil ang antibiotic hindi kayang patayin ang virus. Pero binanggit ko yung 777 dahil ang mga broiler breeders sa mga layer, hindi naman nilalaban yan. Anong sistema to? Halimbawa, tinamaan ka ng bronchitis, nagkaroon ng opportunistic na mycoplasma. Gangabutin halimbawa ng 1 week na macrolides, kagaliburan ng ambroxetil, yan, pwede yan. Pero dahil virus yung infection, hindi mamamatay yung virus. Ang mamamatay lamang ay yung mycoplasma. At kung may kasamang E. coli pati, pwedeng mamatay yon. Pero pag after 1 week, babalik na naman yung sipon. Pwede mong gamitan naman ng kidolones, gaya ng enrofloxacin. Tapos, after 1 week, at babalik na naman yung sipon, yan ay pwedeng gamitan ng pamilya ng tetracycline. Paano yung sistema? Usually 7 days na antibiotics, 7 days pahinga, 7 days ulit ng ibang antibiotic, 7 days pahinga, then pangatlong pamilya ng antibiotic, ibibigay ulit. Pag hindi pa gumaling, kinakal na yung mga broiler breeder at yung mga layers. Gaya ng sinabi ko sa panabong, hindi ko ito nirekomenda dahil ang sakitin na manok walang karapatan umakyat sa ruweda. Ganun pa man,
Kung yan ay napakahalaga na breeding stock, na pabalik-balik ang sipon dahil virus ang dahilan na hindi naman masyadong matindi ang tama, pwede mong gawin ito para masave mo ang breeding stock mo. Pero, tandaan natin mga kasabong, na sa panahon na ito, bihira yung tinatawag na single infection. O Mycoplasma lang yan, E. coli lang yan, IB lang yan. Kung pansinin mo ngayon, mas marami yung mixed infections. Noong araw, ang mixed infection lang na tinatawag ay yung CRD. Kombinasyon ng E. coli at ng Mycoplasma. Parehong opportunistic na bakterya na pag na-stress ang manok at bumaba ang resistensya, sila yung pumapasok. Pero ito madaling gamutin ng antibiotics, gaya ng Ambroxetil, Amtil, Kayang-Kayans, o kaya pwede mong gamitan ng L-Spec. Pero pag pinasukan ng virus dahil sa multiple mixed infections, mahirap nang gamutin. Karaniwan ngayon, kung minsan may makikita ka, may CRD na dahil sa E. coli at sa Mycoplasma, mayroon pang pumapasok na mild na ND o kaya mild na ILT o kaya mild na IB sama-sama. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon na ito ang hirap gamutin pag nagkasipon ang manok dahil di natin alam kung yan ay bakterya or may kasama ng virus. May concern din si @Josecam 3389, subscriber from Cavite. Good morning, Sir Dr. Hill. Ang concern ko po ay matagal ko na napapansin. Every time may bago manok sa backyard farm ko, after 2 days tatamlay, di kakain at kung kumain di natutunawan. Hanggang sa umipot ng green, white, minsan po namamatay. Salamat po, sana ma-address po, Sir Dr. Hill. Okay, Jose, ganito yan. Kaya napaka-importante yung tinatawag nating quarantine. Kasi sabi mo, every time na may bagong manok, sila yung tinatamaan. Dalawang bagay. Maaring doon sa lugar mo, may mga bakterya na natutuka yung bagong manok na hindi niya kinasanayan. Kaya siya ay nananamlay. Or maaari din na yung bagong dating na manok na-stress ng pag-travel pagdating sa lugar mo. Kaya dahil na-stress siya, hindi siya kakain at ang manok na hindi kumakain, normally ang ipot niya nagiging green at puti. Dahil magbabackflow yung apdo papunta sa bituka, kaya pag umipot may berde, kung minsan dark green and white. Ang masama na dark green and white ay yung tinatawag na fowl cholera, na ang dahilan ay yung bakterya na Pasteurella. Pag maagapan mo, pwedeng gamutin ito. Pero pag hindi mo naagapan, ang Pasteurella maglalabas ng toxin sa loob ng katawan at yung kombinasyon ng bakterya at ng toxin, yan ang dadahilan kung bakit namamatay ang manok. Kung yan ay flock, pwede mong bigyan ng Tepox Forte dahil ang mga sulfa, basta maagang ibigay, ay effective laban sa fowl cholera. Pero pag late mo na ibigay, kahit anong antibiotic, ang hirap gamutin pag umipot na ng green at puti. So, sa farm mo, dahil madalas mangyari yan, mas mainam may quarantine area ka. Pag may bagong manok na darating, huwag mong isama doon sa karamihan ng mga manok mo. Ilagay mo sa isang lugar na nakakulong sila, tignan mo ka, obserbahan mo, 1 linggo, pwede na siguro yon, at least minimum 1 linggo, dahil sabi mo nga, 2 days lang nagkakaproblema na sila. So, i-isolate mo sila ng 1 linggo. Alamin mo kung ano yung kinakain doon sa pinanggalingan ng mga manok na yan. Kasi alam mo, ang mga manok ay, lagi kong sinasabi, creatures of habit. Kung ano nakasanayan nila, doon sila. Kung ang kinakain nila, halimbawa, ay particular feed A, kailangan kumuha ka rin ng feed A na ipapakain mo. Kasi kung yung feed B na nandun sa farm mo, bibigay mo, baka hindi nga nila kainin. Pag hindi kinain, mag-uumpisa yan, mag-ipot ng berde at puti. Ang masama, pag humina ang resistensya, lahat ng klase ng sakit pwedeng tumama, kasama na ang fowl cholera na pinag-usapan natin kanina. Mga kaibigan, kung na-enjoy nyo ang video na ito, pati yung mga nakarang mga topics natin sa ating program na Health is Always Number 1, mas mainam siguro
mag-thumbs up kayo, mag-share kayo sa mga kaibigan, mag-subscribe, at huwag kalimutan na i-hit yung notification bell para pag may bagong episode ay lagi kayong ma-update. Dahil lagi kong sinasabi, sa performance ng ating mga manok, panlaban man o pambreeding o kahit for show, laging tandaan, health is always number one.